Isang simple at mapagpalang kaganapan ng aking ibabahagi sa inyo ngayong araw. Ay nagpunta ang aking dating katrabaho na si Ronaldin. Plano namin na ngayon kami magpapakliran. Ali taga Songkoy Kalasyo pala siya nakatira. Sakto parehas lang kami taga Pangasinan. Dati ko nga pala siyang katrabaho sa Angeles. At doon na nga nag-umpisa aming pagkakaibigan. Oras na nga ito ay sinundo na namin siya sa terminal. Ayan nga ay nag-hi pa nga si JM. Pagkatapos nga nun ay umuwi muna kami sa bahay. Ayan nga ay nakipagkwentuhan muna siya kay ate. Maraming salamat nga pala kasi nagdala ka pa ng pasalubong. Sigurado tuwang-tuwa ang aking mga pamangkin. Bali nag-take out pa nga lang kami ng konti dyan. Kasi nga ay ibibigay namin to sa isa ko pang ate. At pagkatapos naman nun ay binigyan niya din kami ng dilata. Saktong-sakto nga dahil wala pa kaming uulamin. At habang naglalakad pa uwi ay nadaanan namin tong puno ng bayabas. Dahil nga nung nakaraan ay hindi nakasama si Hana. Ingit na ingit nga dyan si JM kasi hindi siya makaakyat. Pagkatapos naman yan ay umuwi na din kami agad at pumunta na din kami sa LBC. Bali kukunin nga namin yung parcel na paninda ni ate. Mag-aalas 6 na nga ito ng gabi pero nga ay pinayagan pa din kami nung teller na kunin yung parcel namin. Sobrang bait nga nung babae na nag-assist sa amin. Dahil sobrang napakabilis ng transaction at hindi na nga din kami nagdagal. At pagkatapos naman ay in-unbox na nga din yung parcel namin. Bali nag-order nga si ate Mona ng cellphone kay ate Mabel. Dahil yung cellphone niya nga ay lumulobo na at madali nang maloba. Pagkatapos na nga nun ay agad na nga lang din kami umalis ni Ronaldin. At nung madaanan nga namin tong pinagbibilihan namin ng mga turo-turo ay agad na nga lang din kami tumigil. Namiss nga ni Ronaldin yung mga pagkain dito. Lalong-lalo na yung paglabas niya ng gabi kasi nga dun sa kanila hindi siya nakakalabas. Pagkatapos nga namin kumain dito ay agad na nga lang din kaming umalis. Dahil nga ano nga ang oras dito ay hindi na nga din kami tumuloy sa pupuntahan namin. Plano nga namin sana magpa-clearance doon sa Angeles. Kaso nga ay mag-aalas 8 na kaya hindi na nga lang din kami tumuloy. Sobrang napakaganda nga dito sa SM Clark. Tingnan nyo naman meron pa silang pa-ice skating. Kaya nga hanggang ngayon ay hindi ko pa natatry yung mga ganyang activity. At pagkatapos niyan ay tumambay muna kami sa taas. Sa mga oras nga ito, mas na nga lang din kami. At habang bumibiyahe ay may nakita kami nagbebenta dito ng siomai. Dahil sakto nga dahil gustong bumili na Ronaldin ng pangulam. At napagdesisyonan nga namin na ito na lang ang bilhin namin. Ang galing nga kasi nga yung nagbebenta dito ay tagas doon lang sa amin. Tignan nyo naman sobrang dami ng paninda nila at dami nga nilang customer. Sa mga oras na nga yan ay umalis na nga lang din kami. At pagkatapos naman namin makauwi ay iniram na nga din agad nila ate yung motor. Bumili nga kasi sila ng paborito nilang papaitan doon sa bilihan namin ng kung ulam. Nadadaanan nyo nga itong pwesto nila sa daan, huwag nga kayong mag-atubiling tumigil kasi nga sobrang sarap ng mga luto nila. At pagka-uwi nga nila, pinagbuksan ko nga sila ng pinto at agad na nga lang din namin inahain yung pinili nilang papaitan. Pasensya na nga po pala kung medyo late nga ako nakapag-upload. Kasi nga ay medyo masama po ang aking pakiramdam. At sana ay wag po kayong magsawang sumuporta po sa amin. Pasensya na din po kung medyo maikli lang yung video natin ngayon. Paano ba yan? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga nanood. Paalam at God bless po sa inyong lahat. Okay na to.